Okay, so good morning po sa inyong lahat. So, hindi ba nung nakaraang araw si Baste hamon ng hamon na pambastos, nambabastos kay General Torre. So, yung kanyang paghahamon pinatulan ni General Torre. So, maghapon hanggang gabi hindi po umiimik si Baste kung confirmed siya nalalaban sa Araneta Coliseum kay General Torre for 12 round. Diba? Ngayon, anong nangyari? Meron pong mga DDS na umepal at isa po ito si J. Guevara ng Bangacero o Banateros nila Banatbay. Now, hangang-hanga po rito si Jay Sonsa, the 1 million boy, the fake news peddler, the king of fake news. Sabi niya rito, hamon ni General Torre kay Mayor Baste na duelo sa kwadradong lona, call sa Banateros. Si Baste, binaliktad ang puta. Si Torre pala ngayon ang naghamon. At kinasahan daw ng Banateros. J. Guevara ng Banateros tinanggap ang hamon ni General Nick Torre sa isang MMA encounter, yung mixed martial arts po, sa halip na boxing match. Bakit takot ito sa boxing? 'Di ba? Kapayat-payat ni General Torre, 55 years old. Dadaanin mo sa balibagan, di tayong dalawa magbakbakan. Judo player ako. Dati rin akong varsity player. Player din ako ng UE diyan sa UAAP. Call ako. Bugbugan kaming dalawa ni J. Guevara. Sabi pa niya sa nabasa ko, partida, wala pa akong ensayo, puro lamon lang. Problema mo yan. Diba? Sumausaw po. Ngayon, ito, sabi ni Jason sa hinamon ni Guevara sa isang bare knuckle, kahit na walang gloves. Lalaban daw po siya kay Torre na MMA match si Torre para maipalasap niya ang tindi ng galit ng ordinaryong Pinoy laban sa hambog at abusadong hepe ng pulisya. Handa si vlogger J. Guevara anumang oras, anumang araw, kahit sa ang dako ng kapuluan na makipagbasagan ng muka sa mayabang na si General Torre. Mayor Baste, ako na munang bahala sa iyo, sabi ni ako nang bahala dito kay Heartbeat, sabi ni J. Guevara. Ito ngayon mga kababayan, hinamon ko nga Ang problema, may ibang humamon din po rito sa mokong na to. Eto, sabi niya pa nga mga garapatan ni Torre nag-aamok. Hinamon siya ni Keith Gabriel. Sabi rito, sir, tayo na lang. Salo ko na si General Torre kahit saan. G tayo. Tama na ang puro dakdak, di na uubra sa amin yan. Eto pa yung isa, yung Sophia. Ang yabang mong hayop ka. Kung tayo lang kaya. Ayan. So may mga humamon po sa kanya. Ito po ngayon ang reaksyon. Punyeta, Barbie din pala ang damuho. Ayan lakihan po natin para makita ninyo. Account niya yan, J. Guevara. Chiraran. Sabi niya kay Sofia, Gagi, sorry po sir. Sabi niya, dilaan mo muna ang puwet ni Torre, lalabanan kita. With video dapat Ano yun? Sino yung bata? Sino yung bata? Langi ang buhay to. Barbie din ang putya. Diba? Eto pa. Dito kay Keith Gabriel. Sabi niya, Gagi, sorry po sir, dilaan mo muna puwet ni Torre. Lalabanan kita with video dapat Wala rin pala ito. Basti rin pala Diba? Pag may kumasa, wala. Diba? Tiklop. Alisin muna natin yan. Maski naman ako, di ko didilaan ang puwet ni General Torre. Ba't ko naman gagawin yun? Para lang mabugbog tong tambog na to? Ako hindi na. Ito, panawagan ko sa mga mangkukulam. Patunayan yung totoo kayo. Yung mga mangkukulam patunayan yung totoo po kayo. Taong-taong ito nakatira po sa Taguig.
Sabi kapag ka picture pwede nang mangkulam. O yan, kulamin nyo na. O kompleto ho pangalan yan, J. Guevara. O makikita nyo pa rin sa FB niya yung buong pangalan yan. Okay? Wala, ayaw humarap ng bakbakan eh. Yun na nga, hirap no. Parang dinilaan mo na yung tumbong ni Diwata Pares. Diba? Ay, puro ano lang, puro ngaw-ngawan lang eh. Puro yabang lang eh. Diba? Ay nako. Nagyabang lang si Baculaw eh. Ano, basta gulo, nagiging proactive ang mga maisog. Sinabi mo pa. Diba? Tingin nila kaya-kayanin nila si General Torre kasi manipis yung katawan. Ay nako. Ay, thank you nga ho pala, Turok Macto. Yan sa pamasko. God bless po. And shoutout sa inyo dyan sa Canada. Alam nyo, yung mga ganyang klaseng mga bilog yung mga katawan. Alala ko nung ako po'y, naglalaro nun sa judo. Meron akong kaibigan, sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Sana naman nandun na nga siya. Ganyan hong katawan, parehong-pareho sa kanila ni Boss Dada. So expected ng coach namin noon sa Quezon City Judo Club kami noon naglalaro. Yun yung katabi lang ng gym namin, dingding lang ang pagitan ng fencing gym na kung saan naglalaro si Richard Gomez kapag Sabado. Ngayon, di tournament. Lang niya ang dumali sa kanya hanggang kilikili niyang bata na judo player po ng Muntinlupa Judo Club. Sweep lang ang inabot. Bakit po? Hiningal agad, pinagod eh. Yung mga ganyang klaseng katawan, madaling hingalin yan. Yan yung mga pinagugulong lang agad-agad dun sa judo o sa mixed martial arts. Yan po yung mga nakakawawa. Yung mga tabang hangin, puro hambog ang laman. Ano yan, mabahong kilikili? May hilo si Jen. Barila na lang sila. No. Take maisog ba? Ala, atras eh. Diba? Atras. Kilala ko yan, si Sara. Si Sara Duterte yan. No, sumibat ng kinumpirma po ng NBI director na si Santiago na si Sara is heading towards Singapore. Okay, so iwan na nga natin tong damuhong ito. Isa rin palang Barbie, katulad ng kanyang poon na naghamon, sarili niyang hamon, di ba? Nung kinagat, nag-insulto pa, gusto ko, matagal ka na talagang gustong mambogbog ng onggoy. Sabihin, gusto mo kagating ko yan, yung charity daw. Yung charity fight. Sabihin daw kay PBBM, magpa-hair follicle test lahat ng elected of government officials. Di lahat sila kasama siya. Puta, malamang po talaga. Positive yan. Addict yan si Basti. Panahon ng war on drugs ang tatay niyan, di ba? May video sila ni Ellen Adarna, bangag na bangag. Dapat pagka nagpositibong bangag, hindi na lalaban. Dadalhin na ron sa Taal. Di ba? Gagawing pabigat sa mga fish cages, fish pen. Paano kaya kung kagatin ni PBBM yun, ipag-utos din? Sige, lahat ng mga government employees, ng mga elected, magpa-hair follicle test kayo. Kaso hulabag sa batas, ang ipilit yan. Di ba? Baka sabihin naman nila, hindi, kailangan lahat, ipilit mo, persahin mo. Malabo talaga yun pagka ganun. Di ba? Ibig sabihin, hindi talaga lalaban si Baste. Tatak na tatay. Di ba? Ilang beses sa paghamunan, pati pa kay Marojas noon. Wala. Takot eh. Kasi, nakaano ako, mas mahal ang gastos. Si Marba, nakapapuste sa ba si Mar? Pakailan mo ron. Ay, nako. Lintik ng mga ito. Wala na nga laman ng ulo. Okay, so ito naman ang pag-usapan natin. Si JV. Okay. Sabi po ni JV Ejercito, ito. Ang ipinagtataka ko, saan nga ba napupunta ang mga flood control project? Yan. Ako rin po, sa totoo lang, nagtataka rin po ako.
Dahil po yung nakaraang taon na tayo po ay binaha, di ba? Pagkatapos ng SONA ni PBBM, eh medyo understandable pa yun eh. Kasi dito, yung volume ng ulan, di ba? Matindi talaga. Habagat. So ngayon, what I'm expecting, na ina-address na po ito ng DPWH. Di ba? Inaasahan ko rin po na yung ilog doon sa Navotas, yung flood wall nila, inayos. Maayos po ng maganda yon ng 1 year. Ang haba ho ng panahon. Ano ho nangyari? Nakita po ng taong bayan, ang flood wall, hayop parang firewall. Hollow blocks. Baka nga 17 pa yung hollow blocks. yung manipis. Yun ang nakatayo doon. Natural, itutumba ng alon yun pagka nag-high tide. At yun na nga ho, nangyari, hanggang liig ang baha sa Navotas. Diba? Tapos yung ginawa nilang pangharang doon, mga yung sandbag. Oh. Dapat po ang gawin diyan na flood control, yung mga dike ng mga ilog katulad niyan, katulad po ng kay Marcos Sr. 'Yun. Yung mga talagang yung mga makakapal. Talaga na, at saka yung mga bato na ginamit, hindi mo, kasi yung dito sa amin, yung sa may San Miguel River, hindi po yan, nung nilapag yung mga bato dyan, bata ako noon hindi namin mayayapos yung bato. Na isinalansan, tapos ginawa nilang, yung ibabaw, tapos pababa, tapos sa ilalim, may paa. Yun ang nakabaon sa lupa. Mahaba yun. Kaya nakailan na pong malaundoy na klase ng habagat dito. Hindi po kami na undoy umabot hanggang sakong ng paa namin. Ang resulta, yung mga kalugar namin, siguro mga 50 meters from here, bubong na lang po ang nakalitaw. And then yung mga sumunod, hindi naman na, pero baha yung kalsada, lagpas sa gutter. So, ang kapansin-pansin po kasi naman talaga, di ba? Naulit na naman ngayon yung habagat. Tama si PBBM, mukhang ito na nga yung buhay natin. Pero ang hindi po naman din tama na makontento na lang tayo sa that's the way it is. Sapagkat taon-taon po, ang DPWH humihingi po ito ng malaking pondo. Mas malaki pa ang pondo nito sa ibang ahensya ng gobyerno. Under the Constitution, dapat may malaking pondo ang Department of Education. Sa 2025 GAA, pinakamalaki si DPWH. Tapos may insertion pa pala ni Cheese. 142 billion. Diba? Tapos nung ni-review ni na PBBM yung GAA, particularly yung doon sa DPWH, kasama yung secretary ng DPWH at saka yung staff, ang nakapagtataka po, bakit 26 billion lamang ang navito ni PBBM. So sino nag-submit doon kay PBBM? Kasi sila ang mga nagsasubmit sa Pangulo na, sir, eto may nakita kaming irregularity ron sa request natin. Nagbago anyo, nadagdagan ng presyo. Di ba? So sino nagpalusot noon? Dapat magpaliwanag dyan ng DPWH. Kaya dapat magkaroon ng malalimang investigasyon po talaga dyan. Diyan sa DPWH na yan, saan napupunta ang pera ng bayan? Taon-taon po mula nang naupo si PBBM. Yung budget na galing pa ito sa Duterte administration, 128 billion pesos. Pagdating po ng 2023 budget, 182 billion pesos. Di ba? Tapos yung 2024 budget naman po, 244 billion pesos. At ngayon po, 257.06 billion pesos. May improvement po ba sa baha? Yung baha nag-improve. 'Di ba? Pero yung mitigation, wala Sinisisi pa ng MMDA ang Dolomite Beach. 4 daw na lagusan doon ng Imbornal ang tinabunan. Uy, isa lang, pero nilagyan ng tubo. Palayo, papunta sa laot.
At yung 4 na lagusan doon ng Imbornal, papunta sa laot. Ang kailangan po doon sana, tinapos ng DPWH at ng MMDA, nilagyan po yan ng pumping station. No, na magtutulak ng mga tubig. Hindi, nakatiwangwang lang doon eh. Kaya yung bakod na puti, hindi na aalis-alis. Since 2021 na tinayo yung bakod na puti doon, hanggang ngayon nandun pa rin. Hindi po sa kahabaan ng Baywalk. Oh. Tapos meron pa silang tinakpan doon sa may Manila Yacht Club na labasan po ng tubig ng Imbornal. Nakapapasok doon sa private na Manila Yacht Club. Buti pinatanggal ni Yorme yun. Oh. Di ba? So, maaring masakit sa ang sinasabi ko ngayon ito sa mga loyalista kasi para sa kanila, perpekto ang buong administrasyon. Pero kamusta naman po? Hindi ho ba kayo nalubog sa baha? Hindi ho ba kayo naawa sa mga taong nabahaan, namatayan, nawalan ng ari-arian? Di ba? Ang laki ng pondo. Tapos yung epekto ng baha, ng bagyo, ng habagat, walang pagbabago. I mean, yung pag-address ng gobyerno, wala hong improvement, ganun pa rin. Nung panahon ng pagkatapos ng ipagmalaki ni PBBM yung 5,500 flood control, ang nangyari po, nagbagyo rin noon. Bumabagyo na nga noon eh. Di ba? Pumasok yung high tide. Iyon pala, hindi pa natatapos ayusin yung sa nabotas din yon yung floodgate na tinamaan ng fishing vessel, ng trolling vessel, panghuli ng isda. Tapos ngayon naman, ang flood wall, alam niyo yung flood wall na hindi ko naman sinasabing gawa ng admin yan eh. Yung flood wall dyan, gawa pa ng mga nakaraang admin yan. Pero dapat po, tinitignan yan, kung ito ba ay magigiba naman din agad, baka temporary lang ang tibay niyan. Alam naman po yan, common sense. Saan ka nakakitang pangharang ng high tide, hollow blocks, pang firewall? Ang potya. Yung fire pwede harangin yan, pero yung tubig hindi. O di gumuho. Isa lang po kasi dyan ang mabutas. Pasok na po sa kamay nila ang tubig eh. Tapos yung pumping station, pag hindi yan gumagana, nako, free-flowing ang pagpasok ng tubig dagat. Diba? Bubulwak yung mga Imbornal. Kaya ganun po kahalaga yung mga pumping station. Dapat po yan mabusising maigi. Nasaan na pupunta yan? Baka naman po yung perang pinuntahan ng bilyones sa DPWH. Kasi sinasabi, more or less 1 billion ang budget ng DPWH kada araw sa flood control. Di ba? Sino kaya mga contractor dyan? Baka mamaya project ng tinuturing ninyo yung dredging lang ng kanal. Katulad nung nakaraan. Ito nga yung kay Ito rin si Bongbong Kamote, wala pa ring imik. Ginamit na nga siya ni Chis Escudero sa 3 billion. Sabi, Davao kukubra ng 3 billion sa BICAMS insertion, which is on behalf of Bongo. Hayop no? Ganun-ganun lang kanain ang pera ng bayan. Diba? Kaya ako kailangan talaga, suportado ko yung sinasabi na yan ni JV Ejercito. Regardless kung kanino pa nakapanig yan, regardless kung anong kulay po niyan sa politika, ang maliwanag po sa akin, binabaha tayo ng extraordinary. Samantalang meron tayong extraordinary, diba, flood control budget dyan po sa DPWH. Hindi birong pera ng bayan yan. Pero ang nangyayari po, hindi rin po